18 in the morning, December 30, holiday po ngayon. At meron tayong mga bagong mga kaibigan po dito. At syempre, dahil yung mga iba naming mga kaibigan nag-leave, except for si Angela ay nas-taas. Kasama po natin si Doc Emmy at si Otep. Si Doc Emmy, parati po namin kasama yan na dito sa ating Good Morning Kuya. Si Otep, bago yata dito. Apo. Okay, of course, bababa rin mamaya si Angela at si Monica yata nasa labas. No? Nasa labas at kakausapin po natin siya mamaya. No? And of course, when we start today, of course, hahanap po tayo ng food for the soul. No? Kayo ba ay, paano ba kayo nakakaiwas sa kasalanan? Po muna. Sige, ako daw muna. Okay, so, well, pag, ladies first talaga. Pag gusto mo makaiwas sa kasalanan kong, dapat medyo alam mo kung ano ba yung kasalanan at hindi. Number one yan. Okay. So, pag nalaman mo na, ay, kasalanan pala yun. Ay, dapat iwasan yan. So, like David, you know, he is always my example with these kinds of things. Kasi, nung na-tempt siya, kasi ang pagka, ano bang Tagalog ng temptation? Natukso. Ayun, pag tinutukso ka, hindi ka pa nagkakasala nun. Of course. Tukso pa lang yun. Tukso pa lang yun. Pero pag hindi mo iniwasan yung tukso, at nag-give in ka dun sa tukso na yon, ayun na, nag-fall ka na into sin. So, it's very important that you have to know kung medyo, teka, natutukso na yata ako, medyo tukso na yata ito, no? So, it's very important also na medyo nadidiscern mo kung ano yung tama at mali. Oo. Otep. Ako naman po kung yung mga kanta ko, yung mga nako-compose ko na kanta, kinakanta ko, yung mga gospel songs. Okay. Para makaiwas lang. Yung mga na-compose ko sa kanya. The strength of music. Yun. Isa po. Ang usually ang ginagawa ko, think first before you act. Diba? You count. If you're not sure, always pray. And of course, sa mga hindi nakakalam kung ano ang sagot ng banal na kasulatan sa pamamagitan natin kay Brother Eli Soriano dito sa Biblically Speaking. Ang kasalanan, kapatid, ay nagaganap pagka lumalabag ka sa kautusan. Sa 3:4 ng unang Juan, ang sabi ganito, Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan. Paano ka makakaiwas? Di wag kang sumalangsang sa kautusan. Wala kang kasalanan. Pag yung kautusan ng Diyos, hindi mo sinasalangsang, sabi ng kautusan, huwag ka mangangalo niya, o edi mahalin mo yung asawa mo. O, kung talaga namang dapat, mahal mo yun dahil niligawan mo. At saka siyang ina ng iyong mga anak, mamahalin mo siya. Makakakita ka ng hindi na maganda sa asawa mo pag matagal na. Pangit na ang katawan, mataba na, mahalin mo pa rin. Para makaiwas ka sa kasalanan, asawa mo lang ang mamahalin mo. Huwag kang magmamahal sa asawa ng may asawa. Kasi, ang sabi ng Diyos, iibigin mo ang iyong asawa. Hindi yung asawa ng kapwa mo tao. Yun ang kautusan. Para huwag kang magkasala, ibigin mo yung asawa mo. Huwag kang magmamahal ng iba. Yun ang nakasulat. Yun ang shortcut na sagot doon sa para makaiwas ka sa kasalanan, huwag kang lumabag sa utos. Sinabi ng Diyos, huwag kang magnanakaw. Ako, mga kapatid, tinandaan ko po sa buhay ko yung salita ng Diyos na huwag kang magnanakaw. Mula sa pagkabata, wala akong natatandaang ninakaw kung kahit ano sa kanino man. At yung mga bagay na nakuha ko, halimbawa, napulot ko, pagka may naghahanap, sinosoli ko pa. Ang ibig kong sabihin, kapatid, sa tanong mo, bakit? O paano ka makakaiwas sa kasalanan? Pag alam mo, maliwanag sa isip mo na hindi iyo, sabi ng Diyos, huwag kang magnanakaw, huwag mong iinteresin. Yun. Para huwag kang magkasala, huwag kang lumabag sa utos. Alamin mo ang utos.
sinasabi po ni Brother Eli, of course, sumunod sa utos ng Diyos para makaiwas sa kasalanan. Correct. Tama po yun ko. Maraming salamat kay Brother Eli sa ating Biblically Speaking. Yes. Of course, yung mga bagong gising at kailangan umalis dahil holiday ngayon, pupunta sa mga probinsya, kailangan mag-quick meal. Good morning! Of course! Quick meal muna tayo. naman, sige. Ano ba ang gagawin natin? Ito daw quick meal for today, Oh, ano? Pantako cake. Correct! Okay. Ano ba ang mga ingredients natin? Cucumber, tomatoes, May onions. may onion, meat, syempre, toyo. Yes. Toyo ba to? Oo, soy sauce. Milk, Flour, butter, and egg and butter. Madali lang pala. Dali lang yan. Mukhang madali-dali lang. Kaya mo na yan. Kaya natin to kasi Sige, tagakain lang ako. sige nga. Sa bahay na to, Magtulungan ako ang tagakain. ganun Ako lang ba? tagakain. Kaya Hindi ka naman tumataba. ikaw yung tagaluto. Sige. Hindi, tulungan mo. Sige, ito na. Simulan na natin ang ating Pantako cake. Sige. Bilis lang to. Of course, ilagay natin ang ating flour, pati ang ating egg, And ilagay milk. na natin ang ating milk, i-beat natin at isama na natin yung ating butter. Of course, ilagay natin sa pan yung butter, onions, and ground pork. Salt and pepper to taste. And then, soy sauce, of course. And then, yun, ilalagay na natin siya dun sa ating wrap, Tapos, ilagay natin yung wrap na onions, yan. tomatoes, cucumber. Nasarap Ayun! Yan na, ito ating na. Pantako cake. Bilis lang, di ba? Ang galing! Yummy. So, imbes na yung parang yung pita bread, Pita bread, yung ginamit taco na. natin yung parang sa pancake, di ba? Kaya Pantako cake. Wow. Yung pala siya, no? Okay, ang galing. Okay, Tikman magaling, na magaling. natin. Wala Tingnan tayong natin. pantikim. Ha? Yes, ano? Mamaya titikman Sige, natin, sige, tikman natin. Pero, ang ganda nung natin, Oo. Meal natin. Mukhang masarap to Mahilig ka talaga. ba sa mga Yes, oo, sa mga may gulay-gulay? Kasi si Monica Veralio, hindi eh. Sobra. Gusto ko talaga ang gulay. Mahilig ka sa gulay? Oo. Buti na lang, Gusto ko talaga. Iniwasan ko na nga yung mga meat para siyempre Oo. tumatanda. Sa next year, dapat yun yung yun, goals yun, natin, yan, di ba? yan. Healthy living. Healthy Oo. living na tayo. Ayan, of course, yan ang ating quick meal. Puntahan na natin ang ating price update mula sa Isda Buting Flea Market. Ayan na. Good morning, Kuya, at good morning po sa inyong lahat na ating mga kasangbahay. Ako pa rin si Kikay at ito ang Palengke Price Watch. Siyempre, nagbabalik ako dito once again sa Buting Flea Market in Pasig City na malapit sa Taguig at Makati. Oo. At ngayon na alamin natin magkano na nga ba yung presyo ng ating mga isda dito sa tindahan ni Kuya Benji. Hi, Kuya Benji! Hello! Good morning! No, ito mga kasangbahay, ang favorite nating tilapia po ngayon, 110 pesos po yan per kilo. Ang presyo po ng ating bangusa, ganun pa rin po, 120 pesos per kilo. Kaya ang ating tawilis po ngayon, 120 pesos din yan per kilo. Itong ating hipon, mataas po talaga ang presyo niyan, 340 pesos po yan per kilo. Kung gusto nyo matikman itong ulo ng salmon, bilhin nyo na po yan sa presyo 130 pesos per kilo. Ang tawag po dito ay hiwas at yan po ay makukuha ninyo sa presyong 130 pesos per kilo. Siyempre, isa to sa ating mga favorite, ang yellowfin tuna. At yan po ay makukuha natin ngayon sa presyong 240 pesos per kilo. O ayan mga kasangbahayan, ngayon alam nyo na po ang presyo ng ating mga isda na benta nitong si Kuya Benji. At dahil dyan, magpapasalamat ako sa iyo. Thank you, Kuya Benji. Thank you. O ayan, hello. Okay mga kasangbahayan po ang mga isda. At ako si Kikay. At ito pa rin po ang Palengke Price Watch dito lang sa Good Morning, Kuya. Ang hindi sinabi ni Kikay magkano ngayon ang GG? Wala yatang bentang Wala. si Kuya Benji ng GG eh. Season. Oo, tilapia ngayon ang benta at salmon. Walang huli. O, tawilis. Yan. O, kamusta naman kayo dyan? Ang balak ninyo ngayong kwan? Ngayong bagong taon?
of course, abangan nila yung repaso natin, Kong, di ba? Oh, yan ang importante. Abangan nila yan. Meron tayong repaso at yan po ay air syempre sa December 31. Magsisimula yata yan ng alas 8 ng gabi. At yan, babalikan po natin ang mga iba't ibang mga pangyayari dito sa 2016. Sabi ng iba, yung 2016 is the unexpected year. The year of the unexpected. Kaya hindi natin alam kung ano ang magiging 2017 natin naman ngayon. Yan. Pero saan kayo pupunta, Thalia? Dito lang sa... Oh, Zing out of Ako rin po town. kung din lang, sa bahay lang. sa bahay lang. Matalon. Emmy? Bahay-bahay lang. Bahay. Lahat naman yata sa bahay. Para sa ating mga kasambahay, kung meron po kayong katanungan patungkol sa inyong kalusugan o legal concern, mag-text o tumawag lang sa mga sumusunod na numero 0244262256 or 0244262257. Sa Globe po, 0995-582-3762. Sa Sun Cellular, 0932-947-5386. O mag-send ng message sa aming Facebook account, www.facebook.com /Good Morning Kuya. I-type lang ang inyong name, age, location at inyong katanungan. Hello, Angela. Hi, morning! Ikaw na. Sige. go. Good morning, Kuya. Would like to thank Patrol. Ayaw mo bang tumaba? Ayaw. Go with the power of 500. Go with the power of Patrol and Live It. Take care of your liver with Live It. Available at all leading drugstores nationwide. And good morning, Kuya. Would also like to thank New Moms, Magimbidang Nanay sa New Moms Malunggay at Osteogard Tulong Iwas Osteoarthritis sa Osteogard Go Galaw. Nagbabalik po ang Good Morning Kuya, 5:34 in the morning, December 30, 2016. Ilang araw na lang. Ilang See you kembot, next year. ilang kembot, tsaka ilang tumbling, 2017 na. Diba? Tapos ang daming nangyari ng 2016. 2016 The is an interesting year. Diba? The unexpected Sabi nila year. sa sobrang, hindi naman weird, pero sa sobrang interesting daw ng 2016, pati moon daw natin na kay Oshosho. Kasi diba lumaki na yung moon natin. Nag-closer siya sa atin. Yeah, pero if you go back, di ba, the scientists were saying, iba yung alignment ng mga planets Yes. na yung taon. Oo. Iba. Iba. That's why. Kaiba rin yung mga moods ng tao. Kaya nga. Maraming mainit Bilog ang ang ulo. buwan, kabilugan ng buwan. Maraming mainit ang ulo ngayon. Oo. Pero tayo hindi tayo Sa mainit buong ulo. mundo. Oh, pero dito tayo, masaya tayo. Na-welcome ba natin Oo, sila? of course, Ako lang hindi ni-welcome. nakikinig kanina. Busy ka. Busy. Puntahan natin ang word for the day. Word for the day. Evocative. Adjective. Bringing strong images, memories, or feelings to mind. Example sentence. When the owner named his business, he chose an evocative title that would make people long for their grandmother's cookies. In Tagalog, magpapaalala. Wala akong maisip. Evocative magpapaalala. Oo. Usually ginagamit Ikaw, Doc. yan sa mga branding eh. Oo. Diba? Oo, pagka Marketing. meron kang binibentang produkto, something na yun kaagad yung maiisip nila kapag pagka na May name pag sinabi recall. yung dapat daw evocative. short lang, tapos mabilis tandaan para mabilis yung recall ng tao dun sa brand na yun. Meron na ako. Meron na. The number of killings that happen every day is evocative of the drug war of President Duterte. Tama. Ayan. Yeah, pwede. true. Kayo, may iba pang sample ba kayo? Tapos na ako! Tapos na. Sige, Kong yan eh. Segment ni Kong yan. Evocative. Ikaw, segment ko. Pero sa showbiz din, ginagamit din yan eh. Saan? Yung mga names na maikli lang, sabi niyo po, Doc Oo. M, di ba? Pinapalitan Yan, yung Aga. Yan, maliliit lang may exit. Para name recall Oh, talaga. kaya nga, you can call me Otep na lang. Otep. Evocative. Para evocative name. Thalia? Okay, i-consulta muna tayo. Okay,
public service muna tayo. Si Carlos Samonte, 42 years old ng Iligan City. Merong ipinadala sa ating Facebook page. Tatanong ko lang po kay Doc kung paano po kaya gagawin ko kasi po napaka-oily po ng mukha ko. Pero yung ibang part naman po ng skin ko, madalas masyado pong dry. At kung minsan parang nagka-crack pa po. Wow. Doc. Medyo kakaiba yung kanyang skin, Problema. Oo. Oo. Kasi yung face niya, it's too oily. Yes. And then yung other parts of yung body niya is too dry. So basically, let's say it na because of our sweat glands yan. Tsaka yung mga oil glands, sebaceous glands natin. So hindi lang naging maganda yung distribution for that person, her or him. Hindi maganda yung naging distribution ng kanyang mga glands. So dun sa face niya, maraming sebaceous glands, oily glands. Pagdating naman dun sa body niya, medyo na-devoid, medyo bawas. So kailangan lang symptomatically, kailangan lang natin i-address kung ano yung problem. Like for example, yung face niya, very, very oily. So kailangan ko siyang i-advise na gumamit ng mga produkto na nagpapabawas ng oil. O like for example, yung mga anti-acne products natin, like yung mga lemon, yung mga something that contains lemon, calamansi, yung mga ganon. Something that will make it dry, medyo mabawasan yung oiliness. So, kailangan din niya mag-wash ng face at least mga 2 to 3 times a day. Kasi talagang yung oiliness niya, medyo, kumbaga, medyo marami dun sa area na yun. For the dryness naman, we just have to deal with the dryness. Like, for example, moisturize it. So, we just have to put some, wag gagamit ng mga whitening na soap na nakaka-dry kasi lalong magka-crack yung skin niya. So, gamit tayo ng mga like, for example, something with a moisture, no? Yung mga, may mga nakikita naman tayo dyan nakalagay na this one is 40% more moisture, something like that. Yun yung mga hahanapin mo dun sa pamimili mo sa mga butika o kaya sa mga supermarket. Yung mga something with a moisturizer and you put some oil in it as well. Yun. Doc M, kung hindi i-address yung pagka-oily ng kanyang mukha, what would it lead to? Well, pimples. Oo, acne talaga yan. Kasi continuous oil production would cause infection as well. Kasi dumidikit yung dirt. Biruin mo, bonggang oil ka, 'di ba? Tapos bumiyahe ka sa sa public transport. Di kuha mo lahat ng alikabok niyan around the place. So, pagdikit niyan, yung pores mo nakaklog. Pagka-clog ng pores mo, ayun, nag-grow na yung acne. So, kaya ang daming mga butlig-butlig, mga pimple-pimple. So, we don't want that. Kasi nagmamarka yan. At the same time, talaga namang pangit siya tignan. Oh. Ayun. Thank you, Doc Emily. Ito, sunod na natin na Kong. Yes. Para sa ito, si Arthur Adriatico ng Manila. Good day po. Makukonsider po ba na illegal dismissal ang nangyari po sa amin ng ilan kong katrabaho? Pinag-force resignation po kasi kami ng agency namin. Pinagawa po kami ng resignation sa halip daw po na i-terminate kami. Pangako po nila na ibibigay ang 13th month pay namin kapag nag-resign po kami. Pero till now, COE lang po na ibigay sa amin pero yung 13th month pay, wala. Salamat po in advance sa inyo pong kasagutan. Well, unang-una, dapat hindi sila pumirma doon ng kahit quit claim para mapasabi na hindi ang ginawa sa kanila hindi illegal dismissal. Pero usually rin, tinitingnan ng mga labor arbiters, maski may quit claim yan, it does not necessarily mean na they were not terminated legally. No? So ang importante dito, kailangan malaman ano ba yung basehan kung bakit sila tinanggal. No, kung yan ba ay naayon ba sa batas? No, was it through retrenchment? Was it through redundancy? Was it because na-terminate na yung contract? Ito yung mga kailangan malaman natin para ma-determine kung ay isang tao ay terminate legal o illegal. Ngayon, kung ang pangako lang po ay ibibigay lang yung 13-month pay para sila ay matanggal sa trabaho, ayan ay pwede po nating sabihin illegal dismissal yan dahil hindi po yan naaayon sa ating batas. So, kailangan malaman po natin
was the project already completed? Was the contract terminated? Is there redundancy? Or is there really legal retrenchment? No? So ito yung mga kailangan malaman natin para ma-determine kung ang isang tao po ay legally or illegally dismissed, no? So pero if it is just because of a promise na magkakaroon po sila ng 13th-month pay, illegal dismissal po yan. Pwede silang magdemanda pag ano? Kailangan sila magdemanda. Pumunta po sila sa labor, sa NLRC, mag-file sila ng case laban sa kanilang kumpanya at para ma-claim nila yung mga benefits under the labor code. Okay, alright. Thank you, Kong. Yes. Okay. Tulad na sinasabi ko parati, ang linya naman ng ating komunikasyon is always open para sa mga legal Yes. questions and of course sa medical questions. Nandito naman si Doc M para sagutin ang medical questions. Of course, si Kong Erin para sa legal questions. So yan po, kanina nabanggit mo Talian at si Kong, no, yung ating social media accounts. Yes. Di ba? Pwede sila doon magpadala ng kanilang mga concerns. Okay. Hanapin natin, asan kaya yung isang kasama natin? Oo. Nasaan kaya si Monica ngayon? Good morning, Monica! Hello guys! Good morning! I'm here! Yes, you are tayo there. ngayon sa Pinoval, corner J. Barlin Street sa lungsod ng Maynila para pa rin sa ating tuloy-tuloy na paghahanda para sa papalapit nga na bagong taon. Dahil 2 days na lang guys, it's 2017 at syempre habang lumalapit nga ang bagong taon, dapat mas umiikting din ang ating paghahanda, di ba? Pero hindi lang para sa medianoche ha, pero lalong-lalo na doon sa mga untoward incident katulad ng mga aksidente at lalong-lalo na kung sunog. Kaya naman ngayong umaga, makakasama po natin ang mga Royal Alliance for Humanitarian Action Volunteers o mas kilala bilang RAHA Volunteers. Actually, nagpre-prepare na po sila sa loob dahil ito yung kanilang headquarters at tuturuan nila tayo maya-maya lamang ng mga basic skills sa pagre-rescue. Tulad nga na nakikita nyo sa harap ko, nandito na yung mga equipment, nandito na yung splint, meron na tayong gauze, meron na tayong disposable gloves, meron din tayong C-spine, meron na tayong first aid kit. So, kompleto na. So, medyo nakaka-pressure dahil ibig sabihin nito, kailangan more or less ma-refresh yung ating knowledge sa pagre-rescue. And bukod dyan, syempre, dahil hindi rin naman talaga maiiwasan, tulad nung na-mention natin itong mga past few days, kapag talaga nalalapit ang bagong taon, dumarami rin yung incidents ng mga sunog. So, naka-ready na rin dito sa paligid yung ilang mga fire trucks dahil tuturuan din nila tayo kung ano nga ba yung dapat gawin kung sakaling magsimula ang maliit na sunog pa lang sa ating pamayanan at hindi pa nga dumadating yung mga fire trucks, ano yung pwede natin gawin para mabilis na maapula ang apoy. Kaya maya-maya lamang guys, balikan nyo kami dito dahil marami kayong matututunan mula po dito sa ating mga RAHA volunteers sa lungsod ng Maynila. Balik muna tayo sa bahay ni Kuya. Okay, Monica, naalala mo ba yung training mo dyan? Kung on the spot mo ako, ha? Well, mamaya, yan actually talaga ang ating goal this morning. Kailangan ma-refresh yung ating basic skills sa pagre-rescue. More or less naman, medyo familiar pa rin tayo dun sa mga gamit. Pero syempre, kailangan yung continuous practice dyan. Kaya mamaya masusubukan. Makikita nyo kung talagang naalala ko pa mamaya-maya lang. Monica, ang kwan natin, si Benedict ay nanonood. Baka mamaya ibagsak ka. Na-pressure ako. Nakaka-pressure ha. Daya, dapat habang nagre-refresh ako dito, dapat kayo rin sa studio. Hindi, alam na. Kayang-kaya mo yan. Ikaw na lang bahala sa amin. Pinagpawisan ako bigla. Mamaya ako, abangan nyo. Okay. Kasi alam ba ninyo nung early part of 2016, June, kami po ay nag-training paano magkaroon ng rescue. Kaya nakikita sa aming mga ibang vlogs, no? Dahil isa sa mga mission nga ng ating stasyon, tulong muna bago balita. At yung mga radio and TV personalities namin, kailangan marunong magbigay ng first aid. Yan, si Talia, marunong yan. Galing very good. Kailangan, di ba? May certificate pa kayo? Dapat din nila abangan sa isang araw, di ba? Isang araw ikatuyog to. Rescuer din ako dyan, ko. Rescue? Galing nga dyan. Okay talaga. Ang ganda nga eh. Ganda. Galing ko talaga doon. Oo. Panoorin nyo. rescuer, ano? Oo. Sinong rescue mo? Ha?
Sino Abangan ni-rescue nila mo? kung sino yung rescue. Kaya panoorin ng mga ibang hindi pa nakakapanood. Panoorin nila. Okay, syempre, ngayon po ay araw po, ginugunita po natin ang pagkabayani ni Jose Rizal. At mamayang umaga, si President Duterte magkakaroon po ng wreath laying sa Luneta Park, if I'm not mistaken, and of course, flag raising ceremonies po dyan. At dahil December 30 po ngayon, holiday, suspended po ang number coding. Yan, importante yan. Nagbabalik po ang Good Morning Kuya, 6:16 in the morning, December 30, 2016. Araw ni Rizal. Pagkabayani ni Rizal. Of course, bago natin na pag-usapan si Jose Rizal, puntahan muna natin ang usapang pangkalusugan with Doc Emmy. Doc Good Emmy, morning. yan, ang topic, how fitness and nutrition helps to have beautiful skin. Oh, alam mo, ang ganda ng topic natin today for usapang pangkalusugan ha. Kasi yung fitness and nutrition na yan, very in na in yan ngayon. Kasi everybody is trying to eat. So, Eat a lot? talagang grabe ang mga kainan ngayon. Maya. Comes with the season. Yeah, it's in season. So, we just have to remind all of you, no, na ang pag ganyan, yung mga kainan ng kainan, kailangan i-consider din natin yung fitness and nutrition, nakakatulong para mapanatili natin ang ating magandang balat. So, wag nating kakalimutan na kapag kayo ay nandoon sa mga kainan, medyo pili-piliin nyo naman yung mga kakainin nyo. So, kailangan, choices. So, pag may nakalagay dun sa table, nako, ano bang buffet ang kukunin ko? Kasi, you have to remember, no, na yung mga cholesterol na kinakain natin, ayan, nagbanggit na ako ng cholesterol. Hindi lang yan sa mga ugat-ugat, bumabara. Pati din sa balat natin lumalabas yan. Yan yung mga tinatawag nating seringoma o cholesterol deposits. If you notice, ewan ko kung meron na kayo, nako, tignan niyo yung mga sarili niyo sa salamin. Kasi minsan may mga puti-puti kayo nakikita sa bilog-bilog. mukha. Yes, yung mga parang puting bilog-bilog na parang mga kanin-kanin na hindi mo siya makutkot na hindi mo alam kung paano. Nag-facial ka na pero hindi naman din matanggal pa din. Kasi it's deep-seated Yung mga kinakain natin na mga, let's say for example, mga deep-fried chicken, french fries, yung mga oily sisig na food yan. talaga. Oo, oily foods. Nagsusstore din yan even on our skin. Naku, minsan nga nasa neck pa yan, nasa back, nagkalat sa buong balat. So, Oo. hindi maganda, Doc, yung talagang nagre-rely ka lang sa mga beauty products na yung nilalagay mo lang sa balat mo. Mas maganda talaga the whole 9 years ng holistic regimen. Yeah, oo. Kasi if you're doing topical lang kasi, meaning to say, pahid-pahid ka lang, you're just taking care of the outside. We call that epidermis, yung pinakalabas ng balat mo. Pero yung cells mo kasi, mag-glow ka on the outside if you're trying to take care of your cells. So medyo nandun na tayo sa cellular level ngayon Masyado na tayong matatalino ngayon. Kumbaga alam na natin na hindi pahid-pahid lang ang kinakailangan. You have to take care of your body. You Inside have and to out. take care, yes, inside and out. So yung reflection ng beautiful skin mo would have to be from your cells. So from your cells down to the outside. Oo. Like for example, sa nutrition, kumain ka ng mga foods na would give you a good luster of the hair. Like for example, Ano-ano ba? mga fishes. So yung mga omega fatty acids natin, nakakaganda ng buhok yan. Para kumapit yung mga hair follicles mo dyan, hindi maglaglagan. Pero syempre, magdidepende pa rin on how you cook the fish. Ay, oo, diba? diba? Isa din Steam yan. din, Oo, fried naku, din. cooking, wala akong alam dyan. Oo. Kainan lang. Kainan lang tayo. Oo, So, like- what else, Doc? Oo, tapos aside from that, if we get into fitness, no, you know,
when you go to the gym, let's just say, kahit hindi na lang sa gym, kahit sa bahay na lang, you try to run a couple of Kilometers. ikot, ganyan. Diba, you kind of feel happy after running, Yes. after doing some exercise, you suddenly feel happy, you suddenly feel motivated, you suddenly feel parang ang ganda-ganda ko. Why? Because we're Magaan yung releasing feeling. endorphins. We're releasing the happy hormones. So if you want to be happy, you can actually just jog around your place kasi yung endorphins na yan, it's in our brain eh. When we do some activities, nare-release yan ng brain natin. So then, you become happy. So pag medyo depressed ka, ayan, tumakbo-takbo ka muna. So, alam mo yon, isa pa rin yon, yan. Aside from connecting it to beautiful skin, yung pores mo kasi, nag-open up. That's why I also advise, pwede ka mag-sauna. Kasi gumaganda yung ano mo, pag nasa-steam yung body mo, gumaganda yung circulation ng blood mo. So kasi if you notice na yung mga kidney disease, yung mga medyo hindi na nila mailabas yung mga toxins sa body nila, talagang dumudumi yung balat, nangingitim, nagiging dirty looking. That's why it's very important na pagpawisan tayo, ma-open yung pores natin, mag-sweat tayo, mag-perspire, so that if you notice, di ba bigla kang parang naka-blush on, parang biglang glowing ng skin mo. So, simpleng ganun lang yon, walang gastos yon, araw-araw pwede mo gawin yon, matipid yon. Since na-mention mo na kanina yung exercise na normally ginagawa ng tao every morning, pagka meron silang plenty of time. But aside from doing the exercises, ano-ano po yung mga pwede pang gawin nila, mga beauty rituals every morning? Yeah. So, alam mo ba? Includes yung hindi yung topical lang, but yung halimbawa pag-hydrate, will it also help our skin? Oo, kasi nakakalimutan natin talagang uminom minsan eh. Iba nga nagkaka-UTI na kasi hindi kulang sa inom. Oo, very important yan kasi moisturization ang nabibigay niyan sa katawan natin. And talaga, I'm really promoting people eating healthy meals like more of the veggies, more of the fruities. But then, it doesn't have to be parang bad tasting. You just have to, ayan, nandyan sila sa kusina, tuturuan nila tayo kung paano magluto, diba, ng masasarap na food. So, ibig sabihin, you just have to be more creative with the things that you eat. Not necessarily very boring na parang grabe, diet to. Nakaka-pressure and all those things. But you have to modify your lifestyle kasi in such a way na kaya i-fit dun sa mo araw-araw na pamumuhay mo kasi iba-iba tayo eh. Meron tayong mga nocturnal people, yung tipong nagtatrabaho sa gabi, meron tayong sa umaga, meron tayong sobrang busy. 'Di ba? How would you fit your time and all of that? So you have to fit it with your lifestyle. You have to plan it carefully. Talagang kailangan number one, motivated ka. Ay, gagawin ko na talaga to. Kasi yun naman ang problema natin eh. Next year resolution ko yan, ganyan-ganyan. Pero hindi mo naman nagagawa. So number one, lifestyle and behavior modification. And then, all those things follows. Kasi all those information would be nothing kung hindi mo naman din talaga gagawin. Ako po, mataas yung cholesterol ko. Ang binili ko yesterday yung fish oil ba? Okay ba yun? May nagsabi sa akin. Fish oil. Okay yun, nakakababa. At saka alam mo ba, yung garlic, yung onion, yung avocado. Yes, I heard about it. Nakakababa yan ng cholesterol, even blood sugar. So these are the natural things that we are actually eating. It's just on the kitchen. It's just at the groceries and palengke. So hindi lang natin medyo alam kailangan medyo ma-inform lang tayo na maski nga yung mga simple spices, kahit nga yung luya or yung ginger is already an antioxidant. It helps lower the blood sugar and cholesterol as well. Malunggay. Yung mga ganun. Mga superfoods, ang dami dito sa Pilipinas. So, ayun. Okay. I guess, so yan ang ating natutunan kay Doc M. So, hindi lang dapat talaga na nag-umaasa lang tayo dun sa mga pinapahid-pahid, iniinom-inom na mga gamot para sa pampaganda ng balat. But mas maganda nga yung tututukan mo yung problema sa yung pinaka-root cause. Diba? Ayan. Maraming salamat po sa inyo, Doc M. Sevilla, para sa ating usapang pangkalusugan. But this time around,
kanina ko, nabanggit mo kasi si Jose Rizal, Yes, since we're December remembering 30. him, 120th day niya today, diba? So ano-ano yung mga trivia na alam nyo about Rizal? Just wanna ask before I tell you something. Well, nag-aaral siya sa Ateneo. Nag-aaral sa UST. Sabi nga nila super suma. Dahil yun yung isa. He's an athlete. Magaling mag-fencing. Yes, galing. He's a doctor. No? Ewan ko maraming siya. fields. Heartthrob daw. Heartthrob, that's right. Chicks boy. Marami. Chicks Maraming boy. mga... Lahat ng pinuntahan niya yata Oo. Lahat ng pinuntahan niya. Tapos, what else? He's a painter. No? That's right. Yun. Pero, yun nga. So, marami tayong mga nabanggit. Tama yung mga binanggit mo kong about Jose Rizal. And of course, sinasabi din nila, kung nabubuhay daw si Rizal ngayon, ay talagang kasama rin siya sa, kumbaga parang isa rin siyang vlogger. Kasi mahilig Okay. magsulat. Oo. Si Jose Rizal, di ba? Yes. Mahilig niyang isulat yung kung ano man yung nararamdaman niya for a certain day, di ba? So, kung nabubuhay siya ngayon, malamang may Facebook. Busy siguro. Di ba? May Instagram siya at may Twitter din siya. Baka nga yung nolly at feeling niya binlog niya Exactly. Kasi pare-pareho naman yung condition noon at condition ngayon. Yes, exactly. So, tulad nga na nabanggit ko kanina, tama yung mga sinabi ni Kong about yung mga trivias about Jose Rizal. Pero, meron pa siyang isang alam o may isa pa siyang ginagawa na hindi nyo alam. Panoorin po natin. Alam niyo ba na kung nabuhay raw sa panahon natin ang bayaning sigat Jose Rizal, malamang ay isa na rin siya ngayon sa mga kabataang mahilig mag-selfie. Isa raw kasi sa hilig noon ng bayaning si Pepe ang pagpapakuha ng kanyang larawan. Patunay raw dito ang kanyang 1884 Diary of Expenses, kung saan nakasaad ang kanyang mga pinagkagastusan habang siya ay nasa ibang bansa. Mapapansin di umano na bagaman may pagkakuripot, hindi naman daw ito nanghihinayang na gumastos pagdating sa pagpapakuha ng kanyang mga litrato. Sa katunayan, hindi raw nawawala sa kanyang budget ang magpapapicture. Dahil dito, mula sa kanyang pagkabata hanggang sa kanyang kamatayan, ay hindi tayo nagkukulang ng kanyang mga larawan. Mga larawang nagsisilbing alaala ng kanyang naging pamumuhay. Diba? Hindi lang, kuripot daw siya sa ibang bagay, pero pagdating sa photo, sa pagpapapicture, talagang all out siya. Pero which is true naman kasi 'di ba, makikita natin kung i-google mo lahat ng mga pictures na from yung ngayong young Rizal hanggang ngayon na lumaki siya, meron tayong picture sa kanya. Unlike yung mga ibang heroes natin, 'di ba, sila Andres Bonifacio and others, medyo bilang na bilang yung mga photos nila. So ganyan pala, mahilig din pala mag-selfie itong si Jose Rizal. So kung nabubuhay siya, kasama rin siya sa selfie generation. Hindi kasi mahal ang magpalitrato nung panahon. Pero na yun. siya, wala. Keme-keme, di ba? Gusto niya talaga, gagastusan ko. Basta may picture ako. Yan. Kasama yun sa kanyang expenses, di ba? Meron na siyang budget para magpa-picture. Pero if you look at it, dahil nga artist siya, talagang kung merong mga tindahan ng mga camera, siyang unang-unang, di ba? Bibili, Oo, kasi kung sinabi mo kanina, hindi siya nagtitipid dun sa So kung ngayon, meron ng mabibilhan. Kung si Jose Rizal ay nandito sa atin ngayon, panigurado, bibili siya ng mamahaling camera. iPhone. Di ba? Para makapag-selfie. Isang tindahan lang pupuntahan niya, di ba? Opo, ayun. Para naman sa mga nagbabalak bumili ng magandang klase ng camera, narito po ang isa sa pwede ninyong pagbilhan at available sa lahat ng camera house outlet. Yan. Good morning, Kuya. Hi, I'm Nico Villegas. I'm one of the ex-photographers of Fujifilm here in the Philippines. I specialize basically in fashion and advertising photography.
Currently, this is the latest model of Fujifilm. It's the X-T2, and it's my primary tool for all of my fashion and advertising work now. Since geared siya, parang kung titingnan mo siya, parang masyadong pro yung dating niya. Isa sa magandang features kasi niya, yung grip. It's actually isa sa mga pinakamagandang travel camera kasi sobrang gaan. So pagdating sa Fujifilm, no more reason, wala nang dahilan kung bakit hindi ka gagamit ng camera at mag-shoot ka ulit. Sobra-sobra na talaga yung quality na makukuha mo. Plus, kasama pa yung mga lente ng Fuji na sobrang ganda, swak na swak sa sensor niya. Kung maging technical tayo, yung edge-to-edge sharpness. So, ibig sabihin, pag kumuha ka ng litrato, dulo-dulo, mula sa gitna hanggang sa 4 na dulo ng litrato ninyo, sharp na sharp siya dahil sa kagandahan ng sensor at syempre sa kagandahan ng lente. Sa X-T2, pwede siya sa baguhan. Pero kung sa Pro naman, sagad na, dito ka na. Wala ka nang hanapin. Pero kung gusto mo na talaga tumodo, go for it. Pro man o hindi, at the end of the day, ang importante, na-enjoy talaga niyo yung camera kasi sobrang easy gamitin. So pagdating dito sa X-T2, sobrang wala nang hanapin. Mabilis yung focusing, mapa-wedding man yan, advertising, fashion photography, kahit sports photography. Again, going back, pro ka man o consumer, lahat ng hanapin mo sa camera, huwag ka na tumingin ng ibang kulay, ng ibang brand. Now, kung gusto ninyong kumuha ng katulad ng ginagamit ko, Fujifilm X-T2 or ibang lens, or yung ibang bagong cameras ng Fujifilm katulad ng X-A3, X-T10 at iba't iba pa, may mga in-stocks pa tayo dyan. All you have to do is go to your nearest camera house dealer. Ang ganda ha. Ano yung pinaka-favorite niyo doon na feature niya? Ikaw, Joseph. Eh, yung mga lente kasi yun ang importante dun eh. Maganda. Ako Alam mo, gusto ko mga yung yung grip. Kasi sometimes you tend to, yung mabitawan you yung to drop camera the kasi camera. sobrang Maliit. mabigat or Mabigat. maliit. Oo. Pero maganda yung may grip kasi. So at least di mo siya Hindi, mabigat. alam mo, kung buhay si Rizal, lahat ng brand ng camera, meron siya. Meron siya. Oo, dahil syempre, he will want to see ano talaga yung mas magaling na camera over the other. And the only way to do that is if you buy each and every camera. Oo. At saka maganda rin yung sinabi nung nagsalita kanina, di ba sabi niya, kahit anong klase ng brand ng camera, no matter what brand it is, sabi niya gano'n, importante kasi nakaka-capture mo yung memories na gusto mong i-capture. Marirelieve mo yung memories through the photos. At saka maganda rin yung nabanggit niya, yung naha-highlight din yung background. Kasi doon sa mga unang mga cameras noon, di ba, medyo parang ang background lang talaga. But this time around, dito sa camera na to, talagang yung background, nakakasama talaga siya sa photo. And kasama siya sa story ng photo. Si Otep, anong camera hawak mo? Sony A600. Kailan mo nabili yan? This year lang? 2 years ago po. 2 years. Wala eh, upgraded na ngayon eh. Siguro si Jose Rizal siguro na-feel na niya yung Noli at saka Elfili. No? Hindi na niya sinulat yun. Pinicture na lang niya. Binidyo na lang niya. Kasi yung camera hawak ko, hindi pa 4K eh. Ngayon, 4K na. 4K Yung sa'yo, 4K na ba? Meron siyang feature na 4K na rin. Meron na ba? Umiyak yung kapitbahay natin. Pero then, no matter what camera, di ba, gusto mo, importante, makukuha mo yan sa camera house. Sa lahat ng outlet ng camera house. Hindi umiyak. Gutom yan. Gutom na. Gutom na. Ayan, kung mahilig mag-photo si Rizal, di ba, Kong at saka Joseph, mahilig siya mag-photo, for sure, eto din, paborito niyang ulam. Ano kaya yung paborito niyang ulam? Para sa ating What's for Breakfast? Alright, of course, kasama natin
natin si Chef MP na mahirap. Oo, mahirap bigkasin yung pangalan mo. Ano ang pangalan mo, Chef? Marie Colette Foger. Oh, di ba? So siya yung pangalan niya, Doc Maria M. Colette. Oo, Like that. Di ba? Social. At ang ihahanda sa atin ni Chef MP, nabalitaan ko, paborito daw to ni Rizal. Ano ba yan? Paborito niya to, tawag natin dito tinola. Simpleng dish. Tinola. Paborito niya pero ikinagalit niya yan dati. Bakit? Kasi sinilbihan siya ng leeg. Dahil doon, parang ano ba, sa buong manok, leeg lang. Leeg lang, walang laman masyado. Ano ba yan? Walang kalaman-laman. Sisipin na lang yung buto na yun. Pero ngayon, buong manok ang hinanda natin pang tinola. Ayun! Oh, Para diba? sigurado may laman, lahat ay makakatikim. Ayun. Okay, ano ba yung mga ingredients natin, Chef? So, okay. So, for our simple tinola today, we have cooking oil, ginger, hiniwa na natin na mas maliliit, tapos isang bulb ng onion, 4 cloves of garlic, tapos slice din natin to. 1 whole chicken, washed and cut into pieces. 1 whole papaya, tapos kinub na natin to. And then salt and pepper to taste. Minsan pwede tayo maglagay ng patis. Masarap yung patis, mas masarap. Oo, sarap. And then of course water to cover habang nagbo-boil tayo. Simple-simple lang gagawin natin dito. Alright, simulan na natin, Yes, Chef, ang okay. ating tinolang manok. Ayan, so maglagay tayo ng oil. Let's heat the oil in the pan. Pag mainit na siya, una natin ilalagay yung onions, tapos medyo i-saute natin. After that, let's put the garlic and then the ginger. Medyo palabasin natin yung aroma kasi mas masarap, mas nakakainganyo siyang kumain. Tapos pagka medyo nag-brown na, ilagay na natin yung yung chicken. Ako mas gusto ko siya kasing ginigisa para medyo lumalabas yung juice niya. Nagsisip in dun sa chicken. Yes. Pinaka-spice nung natin. No? Oo. And then, medyo pinapa-brown ko siya. Tapos, we put a little salt para magkaroon siya ng flavor habang nagluluto. Ayun, salt. Yan. And then Tapos, water. pagka-brown na siya, we cover it with water. Tapos, pakukuluin lang natin siya. Pag kumulo na, lagay na natin yung papaya. Wow, sarap Yan, oo. Tsaka very healthy. Tapos, pagkaluto na yan, pwede na natin ipato yung chili leaves kasi madali lang tumaluto. Tapos, takpan lang natin, patayin na natin. Wow! So, taran! We have the tinola. Ang bilis lang, Bilis lang siya, mabilis. Ayan, tapos we usually eat it with brown rice kasi mas healthy siya compared to white rice. Yan. Oo. At na-mention mo nga, Chef, kanina, yung papaya, tsaka yung leaves, meron ba itong mga nutritional facts sa Doc M? Ano bang masasarap? Alam niyo ba na yung natin, yung parang spices natin kanina, the onions, the garlic, the ginger, and the papaya, all of them are actually antioxidants. Yes. Oo. So nakakatanggal siya ng toxin sa katawan. At alam niyo ba, Ang alin? na ang papaya ay isang magandang weight loss. Ay, talaga? Weight loss, pang papaya. Oh, you know why? Why? Kasi itong papaya na to, nakakawalang gana ng kumain. Nadi-decrease yung satiety level mo. So, madali kang mabusog. So, hindi ka nakakain masyado. Kaya magandang pampapaya to, nakakapawalang gana. Bakit so, kung medyo ganang-gana ka, pagdating sa akin, papaya ka nga. Papaya lang yun. Papaya Yun lang. nga Siguro pag may kasama manok, hindi na. At saka alam nyo, Kanin ka dun. kaya nga baka naman napakain ka dahil dun sa manok. Pero maganda yon kasi protein yon, so it will build your muscles. Yun namang ating ginger. Maganda yun for pregnant women. Kaya nga if you notice, pag may mga buntis, parang gustong-gusto nila ng tinola. Alam niyo kung bakit? Kasi nakakawala to ng yung morning sickness. Yes. Pagising mo sa umaga, parang nausea ka, naduduwal ka. You just eat tinola and then all of a sudden, medyo nag-ease ka na. Ganon, medyo okay ka na. At the same time, dysmenorrhea sa babae. For ang papaya. Hindi, yung ginger. Yung ginger. Oo, Ayun. yung ginger. So pag medyo dysmenorrhea ka, pwede ka mag-ginger. Alright. Tapos maganda rin siya Chef. for breastfeeding. Kasi pagka nilagyan mo ng malunggay, instead of chili leaves, you use malunggay. Yun, pwede yun. correct. Oo, kaya maganda Yung mom's talagang malunggay. tinola na to At saka yung mga matatanda, servan mo ng tinola.
magle-lessen ng arthritis nila. Because of the Kasi ginger. Yun kasing garlic, yung onions, saka yung ginger, may mga anti-inflammatories. So maganda siya for osteoarthritis, arthritis, any kind of pain. That's why even dysmenorrhea, mga ganung bagay. So aside from nutrition, talaga may mga magagandang bagay talaga na ginagawa siya sa katawan. So it's a healthy dish. Oo. Itong mga ibang hinanda sa atin ni Chef, healthy pa rin ba to, Chef? Oh yeah, this is healthy. Actually, these are muffins, pero I made a variation from the regular muffins. Naglagay tayo ng mga, ito katulad nito, we have banana walnut muffins. Tapos meron din tayong mango with coconut streusel. Tapos ito medyo ang hindi healthy, chocolate butterscotch. Ayan. Pero babawiin natin siya with cranberry, macadamia, and white chocolate. Wow, sarap. Meron pa tayo dito mga Spanish bread ba to? Spanish bread. Kasi si favorite namin yan. Panahon ng Kastila. Spanish bread. Spanish relationship. And then, meron tayong pandesal. Yan. Hindi nawawala. Hindi nawawala sa breakfast table. True. This is carbohydrates, so medyo Yes, ingat ingat talaga. Oh, do you know that? 1 pandesal is equal to 1 cup of rice. Okay. Mag-rice na lang So, tayo. rice na lang. Rice na lang Just tayo. be careful. Mas rice Akala ako mo eh. parang konti lang yung kinain mo. Yung pala sa katerong cup of Tsaka rice. mas maganda pa yung rice kasi it's gluten-free. So yung mga may celiac diseases, medyo challenge sila sa pag-digest ng... True. Oh, ayun o, brown breads, rice. Yung kapartner ng tinola. Yes, yes. Pak na pak yan. Oo. Alright. Saan ka mahanap, Chef? You could look for me through Facebook, MP Manasio. Pwede rin through Cuisine Fougere or through Ginhawa. Yan. So, Merry Christmas, Happy New Year sa inyo. Hindi ako nakabati ng Merry Christmas. Tapos pwede ko babatiin yung mga kasama ko. Sige, go ahead, Chef. Hello, Louie. Yung asawa ko, sinamahan ako. Thank you so much. Pati yung kids, diba? And the kids, Divine, Eloise, Franz, and Ate Weng, sinamahan ako. And also hello to Princess Aisel of Pinoy Food Fusion Franchise Corporation. And sa The Bake Project Manila, Chef Nina, Che, Agnes, V, and Kai. Get well soon to Tita, Mami ni V. Ayun. Wala bang I love you kay hubby? Louie. Ay, taray. Ang social ng I love you, di ba? Ayan. Okay. Balikan natin si Monica na nasa Sampaloc, Manila. Mon! Hi, Tals! Good morning! Good morning din sa lahat na kasama natin dyan sa studio. And of course, good morning sa ating mga kasambahay. We're back pa rin dito sa Raha Headquarters, dito pa rin po sa lungsod ng Maynila. And syempre, tulad na sinabi ko sa inyo kanina, tuturuan po namin kayo ng mga basic rescue skills, pati na rin ng first aid na maaaring magamit at maging mapakinabangan nga natin ngayong papasok na ang 2017. At para gawin yan, kasama po natin ang ilan sa mga Raha volunteers sa pangunguna ni Sir Francisco Vargas. Good morning, ma'am. Sir. Morning, ma'am. Yan, andito rin si Miss Joanna and of course si Sir Jay. Ayan. Sir Francisco, Yes, yun po ma'am. ba talaga pangalan nyo? May nickname po ba kayo? Kiko, ma'am. Kiko na lang. Ayan. Sir Kiko, ano ba yung mga madalas na na-encounter ninyo ng mga injuries kapag bagong taon? The usual, ma'am. Una, ma'am, may napuputukan po. Same Of course, time, number ma'am. 1 yan. Number 2, ma'am, may mga medical cases po tayo. Yung mga nahihirapan po huminga dahil po sa Sa usok. Yes, Oo. ma'am. Then, may tawag din po kami, ma'am, yung mga na-aksidente po. The usual po, ma'am, yung mga nakamotor. Oo. Dalangan na nadadaanan po nila yung, ma'am, yung mga firecrackers po natin sa daan. Naa-aksidente. Yes, Oo. Pero na-mention mo, Sir Kiko, na isa talaga sa number 1, yung mga napuputakan ng mga firecrackers, ano? Yes. Lalo na siguro sa kamay. Opo, opo. Oo. Kaya naman, this morning, may ide-demo po kayo sa amin. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ano nga ba? Eto. Kung meron tayong kunwaring scenario, pero disclaimer lang po, hindi po siya totoong naputukan ng anumang firecracker. Ano lang po ito, for education purposes. Yes, Tama po yes, ito. ma'am. For demo purposes. Ayan, si Sir po ay kunwaring naputukan sa kamay. Opo, opo. Sir, ano ang dapat na mga first step? Sa atin, una, kakalmahin muna natin yung tao. Then, pangalawa, hanggat maaari, linisan po muna natin siya ng tubig. Kahit tap water lang po. Huwag po kagad tayo maglalagay ng antiseptics po. Kasi po, baka po mamaya may allergies po yung tao. Magkukusa po yun ng panibagong problema po sa tao po natin. Correct. Oo. And then, pagkalinis po niyan, unti-unti po linisan po yan. Pagka halimbawa nalinisan na po, ang next na gagawin po yan, tutuyuin po yan. Tutuyuin po yan ng gasa. Kung wala naman pong gasa, triangular bandage o anumang malinis sa tela po sa bahay. Kahit panyo, kung walang mahanap sa malinis. Opo, opo. Oo.
Tapos po niyan, saka po yan na unti-unting babalutan po. Pero ang mahalaga po kasi sa amin, yung daliri po, wag pong iiwanan pong walang Cover? Hindi po sa walang cover. Kumbaga, kailangan lagyan natin siya ng pinaka, tawag ito. Sa pagitan po niya may mga gasa po o may mga tela. Bakit? Ano po ang logic? Kasi po, ang mangyayari po dyan, pagka ganyan po mga burn cases po, like firecracker, mahihirapan po yung mga nasa doktor at nurses po sa hospital po na pag-iwa-hiwalayin po yan. Kasi po para po siyang web. Yes ma'am, nagdidikit-dikit po siya, sticky po. So kailangan po siya lagyan po sa kada pagitan po ng gasa. Para kahit paano po meron po siya pinakakalang. Ayun. So ito yung ginagawa ngayon ni Miss Joanna. Yes ma'am. So, binabalot na. so kakalangan po niya para kahit paano po mapagdating po sa ospital, hindi po hirap po ang mga doctor at nurses po na mag-assess po at magtingin po kung ano po, gaano po ba kagrabe, yan po ba ay puputulin, yan po ba ay lininisan at lalagyan pa po ng iba po mga karampatang mga gamot o ano pa pong pwede ibigay po sa kanya. Dapat ba lagyan ng yelo? Ito kasi gano'n iniisip pag may sugat, di ba yelo agad? Pwede naman po yun kasi cool down, ang tawag po kasi doon cool down sensations po. Kumbaga palalamigin po natin po yung mga napaso po. Pwede naman po yun. Pero hanggat maaari po, yung yelo po, wag po naked. Kailangan po siya nakabalot po sa tela. Ano naman ang logic behind that? Para kahit paano po mapalamig po natin, makakatulong po yun sa pagpapakalma po sa pasyente po. Kasi po, the usual po niyan, pagka ganyan po may mga pasyente po kami, iba po dyan nagpapanik po kaagad. So, tendency po ngayon, tayo po mga kasama naman sa bahay, magpapanik din po tayo. Mawawala po tayo sa focus kung ano po yung magandang gawin. Oo. Paano po kung sakali, well, dito sa ating ginawang demo, buo pa yung kamay niya, nandiyan pa lahat ng mga daliri. Pero what if natanggal yung isang daliri? Ano ang pwedeng gawin, sir? Pagkalimbawa natanggal naman po yung isang daliri po, ang gagawin naman po natin, kung meron po tayong yelo, ibalot po natin yung nabaling o yung naputol pong parte ng katawan. Tapos po nun, sa plastic po, at the same time, sa isang container din po, nakalagay po siya sa bed of ice. Para kahit paano po, mapapreserve po natin yun. Sa new technology naman po sa medical po, may pagkakataon po pwede po siya maibalik. Depende po yung sa assessment po nung sa hospital. Kung wala pong yelo, pwede naman po sa malamig pong tubig po. Yung nga lang po hanggat maaari, madala po yung may-ari po ng katawan at po yung parting natanggal po sa kanya ng madalian po sa ospital. At saka siguro dapat ihiwalay yung malamig na tubig mula doon sa natanggal na part para hindi, kumbaga, parang mamaga yung part na natanggal. Kasi po, may diba? ang iniiwasan kasi natin dito, pagka wala po kasi yung malamig po na yun, yung cooling sensation po, ay pagkakataon po yun na mangingitim, yes, pwede siya maibalik po kagad. Correct. Now, itong ginawa nila, binalutan nila ng parang, ano ba tawag sa ganito, sir? Yan po, ano po yan, ma'am? Bandage po yan, ma'am. Bandage. Bandage, roller bandage. Pag wala ganyan, pwede rin panyo na paulit-ulit ibabalot. Pwede pong panyo, pwede rin pong gasa, o kaya naman po tuwalya po. Tuwalya po, kasi po, kahit paano po yung tuwalya po. Hanggat maaari po, pagka sa ganyang paso po, kung kaya po medyo basahin pa po yung gasa po natin, babasahin po natin ng konti. Oo, parang moist, no? Opo, para po pagdating po naman sa hospital po, hindi rin po mahihirapan po magtanggal po yung mga doctor at nurses po. And of course, kapag nabalot mo na yan, make sure mo na safe, dapat i-rush sa pinakamalapit. Yes, yes. Kasi paano ba yung position kung maaari? Kailangan ba medyo naka-elevate? Dati po kasi pinapayagan po yung elevations, pero po sa bagong guidelines po ngayon po, as long as kung saan po yung komportable po yung pasyente, okay na po doon siya. So sa amin naman po, the usual po niyan, pagka ganyan po, pinapahawakan po namin. Para kahit paano po yung pasyente po, komportable naman po siya. Makikita po niya yung injury po. Correct. Ayun. Alam mo, konting trivia lang sa ating mga kasambahay. Kasi nung nakausap natin yung mga kasama natin mula sa BFP, sinabi nila na 35% na mga napuputukan actually ay mga bata. Yes. 30% yung mga lasing. Yes. Tapos yung remaining 25% na lang daw, or tama ba yung math ko? Basta yung remaining percent na lang daw, yun yung mga iba't ibang mga tao na. So it goes to show na yung mga hindi pa ganun, like bata, medyo hindi masyado makapag-isip ng tama dahil lasing, yun yung mga hindi ganun kalindi yung focus. Yun talaga yung napuputukan. At kalimitan po niyan po, instead po na sa mga nakainom po,
may tapon po talaga nila yung paputok po. Ang nangyayari po, naitatapon po nila yung panindi. Yun! Baliktad po ang nangyayari po sa kanila. Posporo natatapon. O kaya- instead yung paputok. Yes. Oo, common nga raw, lalo na kapag nakainom ang tao. Opo. Kaya, Go ahead. kaya nga po sa amin po, ang payo lang po parati po namin, kung kaya naman po umiwas po sa paputok, mag-ingay na lang po, kuha na lang po tayo nung anumang pampaingay po sa bahay po natin. Correct. At the same time, maiwasan na lang po yung mga marami pong injuries po. Kasi po, mas maganda pumasok po tayo ng bagong taon ng buo ang katawan at masaya pong pamilya. Very well said. I agree. Pwede ka naman tumalon na lang. Mali mo tumangkad. Yes, pwede naman po yun. Pwede naman po Pwede yun. naman yun. O kaya mag-ingay kayo, yung mga kaldero nyo. Yes. Or kayong masumigaw kayo. Pwede yan. Libre pa at walang kagastos-gastos. Maraming salamat, Hey, thank Sir you po. Francisco. Welcome po. And of course, Ms. Juana and Sir Jay. And kay Kuya, maraming salamat sa iyong napakagaling na pag-arte. At sana marami po kayo natutunan ngayong umaga dahil 2 days na lamang at sasalubungin na natin ang bagong taon. Mula po dito sa Raha Headquarters sa lungsod ng Maynila, balik muna tayo sa bahay ni Kuya. Okay, maraming salamat, Monica. Of course, nag-refresher course si Monica dyan para paano mag-dress ng mga wounds pagdating po ng bagong taon. And syempre, wag hunin natin kalimutan, meron po tayong repaso 2016. Ayan po ay mapapanood po natin on December 31. Magsisimula po ng, kung hindi po ako nagkakamali, 8 o'clock in the evening. No? Babalikan po natin ang lahat ng mga importanteng naganap nung taong 2016, the year of the unexpected, kung saan nagkaroon po tayo ng panibagong pangulo dito sa ating bansa. Nagkaroon ng eleksyon sa iba't ibang bansa dito sa ating mundo. So, we will expect, of course, better things for 2017. Pero kailangan rin natin panoorin yung mga naganap sa ating bansa. Kaya babalikan po natin yan. Panoorin po natin December 31, 2016 ang repaso. La 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 la